You kindly find somebody mabuhay to open us. Okay, good evening everyone. We're now officially opening this episode tonight on leadership. To start with, tingin ko munang magunahan tayo sa pamamagitan ng panalangin. May we ask Brother Ben Mante to open us in the word of prayer. Brother Ben, can you open us? Yes, Lord God, salamat Ginoo niya na usab kami ni nga takna sa kagabihon ni duol diha kanimo uban sa imuhang alagad nga mo'y motudlo kanamo Sir Nick Perez nga mo'y motudlo kanamo ning oras sa Dios tugot o Dios nga imong i-open ang among hunahuna kasing-kasing aron ang imong mga pulong among masabtan sa dakong kasayon. Talaygon ka Ginoo unsa man klase nga mga revelation ang imong ipahabot kanamo nining takna. Amo kining masabtan Ginoo gamong maikinabuhi nining hinapos nga mga adlaw. Gamita Sir Nick Ginoo nga mo'y motudlo kanamo. Magumay-umay sa imong mga pulong about kingdom Ginoo. Dalaygon ka among giklim kining tanan pinagi sa imong ngalan. In Jesus name I pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po. Tonight, may I acknowledge everyone present tonight, our host, Ma'am Weng, on behalf of Brother Felix Naran, Ma'am Weng from Thailand, and Brother Felix from Japan, providing the Zoom link tonight. And we have Ben Mante from Davao City, and Brother Erwin Obas from North Cotabato, Grace from Japan, Jim Naran from Japan, Jun Jiguni from Manita, Davao Occidental, Rejoy Tison from Quezon City, Metro Manila, Melvin Nevicius from Japan, and of course, the Zoom provider by Felix and Sister Africa Kawili tonight. At sa gabing ito, on the resumption of our discussion on leadership, dito tayo ngayon sa sub-topic, leadership principles for empowering others. Ang mga principles paano natin i-empower ang lahat ng ating mga colleagues in the leadership. Now, sabi niya, true leadership never exists for itself. So, very strong point ito. True leadership, hindi lang basta-basta leadership, but true leadership never exists for itself. So, ibig sabihin pala ng leadership is a corporate undertakings. Hindi ito Rambo tulad nung sa movie. Because that is a very big impossibility. So, true leadership is a corporate undertakings. Kaya sabi niya, true leadership never exists
for itself. Kahit yung mga yung mga langgam, yung mga hulmigas ba? Langgam kasi yan sa Tagalog. Mm. So, ang kanilang mga activities is a corporate undertakings. Nag-unite talaga sila, nagkakaisa. Yung isang butil ng palay, marami silang tumapasa noon. Hindi lang pwede isa ang mag pasan ng isang butil ng palay. So it is really a gesture. What they did is a gesture of leadership, which is what we call the corporate undertakings. Ibig sabihin, marami kayo. Now, a leader who empowers others recognizes their value. This is the true essence of leadership. Na ang totoong leader na nagtitrain ng iba, kinikilala niya ang kanilang value. Kaya kapag tayo nagtrabaho, kahit saan tayo nagtatrabaho, kailangang tingnan natin yung iba na leader din. Bagamat sila ay humahawak ng pala, humahawak ng walis, dustpan, kailangang tingnan mo sila bilang leader. Hindi mo siya tingnan na parang aapakan lang. Parang doormat. Hindi. Sabi ni Pablo yan, you have to esteem somebody. Kilalanin natin yung iba na mas mataas pa sa atin. So a leader who empowers others recognizes their value. Pareho tayong lahat na merong special role sa buhay. So a leader does not attempt to clone them or to make everyone else over in his image. So ang isang leader, hindi niya susubukang i-clone o i-duplicate ang kanyang sarili. Na gawin niyang ang bawat isa na parehong-pareho sa kanya. A leader, his deep desire is to help them discover themselves and deploy their abilities, talents, gifts, and potential. So ito yung pinaka essence ng leadership, na tutulungan natin yung iba na madiskubre nila ang kanilang mga sarili. To help them discover themselves. At pagkatapos, i-deploy nila ang kanilang mga abilities, mga talents, gifts, and potential. So yun yung pinaka-essence ng leadership. Na hindi mo tulad ng ginawa ng mga religious leaders na gawin nilang membro yung mga tao. Pero ang pinaka-essence is to help them discover themselves. Na madiscover nila ang kanilang mga identity. And what is their leadership inclination.
sa aklat na sinulat ni Dr. John Maxwell, meron siyang sinabi roon. Ito, meron sinabi niya is repositioning. So sa leader, aalamin natin ang kanilang potential, ang kanilang mga passion, ano yung kanilang purpose. Sa gayon, alam mo kung saan mo sila ilalagay for effective functioning. Tulad halimbawa, maglaro ka ng chess. Ewan ko kung nasa inyo alam yung chess. So, dito tayo sa mga pawns. So, ang first move ng pawns is pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, diretso sa first move. Then, afterwards, one move na lang siya, one step at a time. At straight yan. And merong king, queen, merong tinatawag nating knights or horses, merong bishop, merong tower. So, alam natin kung paano natin sila i-move o paano, ano ang kanilang function. So, kailangan ang leader, alam natin ano ang kanilang inclination. Ano ang kanilang mga nakahiligan. Sa gayon, magkakaroon tayo ng magandang resulta. Maraming bagay kasi pag-aaralan tungkol sa leadership. Then, alamin din natin sila sa ang kanilang mga temperament. Sabihin kung sila ba ay mga melancholy, din yan sa pag-aaralan natin mamaya sa mga subjects sa pag-aaralan natin. Ibig sabihin ng melancholy, yung mga taong mga seryoso, mga hard thinker, magaling sa plano, hindi siya ora-orada. Yun ang mga melancholy. Hindi mo siya pwedeng ma-intimidate because he is a hard thinker. A planner. Sa Bisaya pa, hindi mo siya pwedeng isiging-siging. And meron din tinatawag nating choleric. Yung choleric, yun ay mga impulsive, mga apurado, mga aggressive. Then, yun yung tinatawag na choleric. Yun yung personality ni Duterte. Kahit magkamali, subok lang palagi. Yung melancholy naman, ayaw magkamali, kaya gusto niyang sigurado. So, yun yung mga personality na madalas nasa leadership. The planner and the executive or executor. Meron din tayong tinatawag na phlegmatic na personality. Yun bang taong ayaw ng gulo? Kung may gulo, iiwas mo na yan, babalik na lang kung mapayapa na. Then yung isa sa mga attitude ng mga phlegmatic, hindi sila maka-hit ng target at saka deadline. Madalas late sila. Yan yung pang-apat is yung
sanguine. Mga sanguine yung mga humorous na mga tao. Tulad kay Peter in the Bible. Okay, off muna. Pag-off muna microphone niyo kasi naririnig ko yung nagsasalita dyan sa background. Okay, off mo Weng yung mga mic ng iba na hindi pa na-mute mo. Pati-mute mo na. So, isa yan sa pag-aralan natin mamaya. Kaya yun yung trabaho ng leaders to know their people. Pero hindi na off mute, ma'am. So, salamat. Now, so yun yung trabaho ng isang leader. A leader, to him, as long as people who work together have the same goals, it is not important that they have the same personalities and ways of accomplishing things. So, kailangan sa leader pala, kailangan alamin natin yung mga tao that they are and we are on the same page. Kailangan pareho tayo na nasa parehong pahina. Now, question, what is your attitude toward your colleagues, toward your employees if you are an employer? What is your attitude toward your friends and your family members? Ito yung mga tanong, no? What is your attitude toward your colleagues, your employees, your friends, and your family members? The second question, do you expect others to think and act exactly as you do? Iniisip mo ba na ang iba ay parehong mag-isip tulad sa iyo? At parehong gagalaw na tulad sa iyo? Pangatlo, do you recognize and appreciate their individual personalities, their individual gifts, and their individual contributions? Kinikilala mo ba at ina-appreciate mo ang kanilang individual na personalities, mga gifts, and contributions? Kasi hindi naman pare-pareho lahat. Na kapag sila ay magko-contribute, hindi pare-pareho ang kanilang contribution. But because we are on the same page, they are contributing. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa isa, mas okay itong sa'yo. Yung sa kanya, kulilat yun, inferior yun. Mas superior itong sa'yo. Hindi, pareho lang yan. So, para sa true leaders. Then another question. Do you acknowledge the distinct ways in which people may accomplish the same task according to their personalities? Kinikilala mo ba na ang iba't ibang pamaraan na kung saan ma-accomplish ng lahat ang parehong assignment na binigay ayon sa kanilang mga personalities? Tulad ng halimbawa, sa ginamit na analogy ni Miles Monroe, ang isang sasakyan ay may maraming bahagi. So, may gulong, may manubila, may makina, engine, may battery,
No? Maraming ano, parts sa isang sasakyan. Ang tanong ngayon, sino ba talaga ang mas mahalaga sa kanila? Marahil sabihin ng gulong ako, sabihin ng makina ako, sabihin naman ng battery ako. Kasi kapag wala ng battery talaga hindi aandar yung sasakyan. Bagamat meron na ring battery, pero may isang bahagi dyan, yung hindi naman gaanong kamahalan ng kaniyang halaga. Siguro mabibili mo lang ng 200 pesos yung terminal wire. Kumplito na halos lahat, pero kung wala yung terminal wire na mag-transfer ng power doon sa engine, hindi yan aandar. So ang tanong ngayon, sino talaga ang pinakamahalaga? Ang sagot is ang bawat isa. Because in the absence of one, walang mangyayari. Hindi pwede sabihin ng isa, ako ang pinakamahalaga. Ang bawat isa ay mahalaga. Pangalawang analogy, marahil sabihin ng mga nanonood ng concert na yung singer, ang galing nun. Subukan mo nga, singer, wala si microphone, wala yung nag-set up ng sound system, wala yung mga gitarista, wala yung bass guitar, wala yung keyboard. So, ang lahat ay napakahalaga. Kaya walang pwedeng mag-star-star sa totoong leadership na ako ang star, ako ang pinaka. Hindi. Bawat isa ay mahalaga. Dahil ang bawat isa ay mahalaga, dahil dyan, leadership promotes teamwork. Kailangan pala na mayroong teamwork. So that's what leadership will do. Leadership promotes teamwork. A leader's vision cannot be accomplished with an individualist attitude. Hindi pwede sa isang leader na kanyang vision ay ma-accomplish kung siya ay individualist. Hindi niya kailangan ang tulong ng iba. Kaya tama yung sinabi ni Tia Gibson, whatever a man accomplishes, achieves, somebody helps him. Kung ano man ang nakakamit ng isang tao, meron talagang tumutulong sa kanya. Diba? So, kailangan mo ko, kailangan kita, kailangan natin ang bawat isa. So, bawat isa ay napakahalaga. So, no great work was ever done by just one person. Walang malaking trabaho na mangyayari kapag dahil sa isang tao lamang. Everyone contributes. Everyone participates. Everyone has a special role, important role. The Charlie Chaplin film Metropolis depicts workers as mere cogs in a chain of industry. Yet the basic function of the leader, after inspiring others in his vision, is to provide an environment that fosters mutual respect and builds a complementary, cohesive team where each unique strength is made productive and its weakness is made irrelevant. So ito ang maganda. Ang trabaho ng leadership is to provide an environment
that fosters mutual respect and builds a complementary cohesive team. So kailangan re-respetuhin talaga natin ang bawat isa. No? Kaya tama yung sinabi ni Pablo that we have to esteem somebody na mas mahigit pa sa atin. Kaya tinan mo si Duterte kapag mag-address siya ng tao, he will always say, sir, ma'am. Yun ang kanyang sinasabi. Maalala ko noon, nung mayor pa siya noon, nagpadala siya ng memo ng bawat 11 political administrative offices of the city government. Sabi niya, strike out the word honorable when you address me as mayor. Just say to me, mayor. Wag na yung honorable, nakakahiya naman nun. Sa religion, yung mga reverend, that is only attributed to God. Diba? Wala namang reverend Jesus, Reverend Moses. Wala naman sinabing honorable Moses, honorable David. So, bawat isa ay napakahalaga. Kahit anong mga ginagawa mo, talagang you are very important in the sight of God. So, yun yung mga missing link in leadership. Yung iba kasi parang sino ba? Sinisigaw-sigawan nila yung mga tao. I really overheard a leader who yelled at some of his pastors. Sabi ko, pambihirang mga klase ito. Because I've been quite a long time in this, what we call leadership. Marami ako nakikita. Yung mga sinisigaw dyan sa Facebook na pinapagalitan yung mga tao, nakakahiya yun. That is a gesture, a display of very poor leadership. Ba't masisigawan yung mga tao? Diba? Now, another point is that leaders set an example. A leader recognizes that the tone and standards he sets for the accomplishment of his vision have a direct bearing on his ability to empower others. Ito yung pinaka bottom line. So ang leader daw, hindi kilala niya ang tono at ang standards, meaning the basis that he sets for the accomplishment of his vision, have a direct bearing on his ability to empower others. So, leadership is requiring everyone to provide training and equipping. Sa mga big corporations, sa business economy, they're always providing training and equipping. Dahil in the event of death, in the event of retirement, in the event of what we call sickness,
ang tawag nito, mag-excuse yung mga leave, no? Mag-leave ang mga leaders para hindi mawala at mag-slow down yung momentum ng company. Kailangan merong mga continuous ang training and equipping of leaders to fill up the vacancies and the vacuum. Yun yung purpose noon. So, isa sa ating function is to empower others. Kaya sa ating mission statement, nakalagay roon, nakalagay roon sa ating mission statement to raise up, train, and equip ambassadors by recreating, rebuilding, growing, developing leaders and send them to the marketplace, their sphere of influence. So yun yung pinakatrabaho natin, yung nakalagay dito sa ating mission statement. I have crafted this mission statement over 10 years na. Kaya bagamat hindi gaanong mabilis ang ating ginagawa, pero we are quite sure that we are on the right track. We have the vision statement, we have the mission statement, we have the purpose to follow. To make sure na hindi tayo lumilihis. So, ito yung trabaho talaga natin. So, meaning to say this time, we are transferring. Tina-transfer natin yung vision that everyone must receive and be caught with the vision. Now, if a leader influences those who share his vision in a positive way, progress will be made. And I understand that the influence is taking place. That's why you are still here, and making our vision progress. If a leader resorts to authoritarian power, unjust practices, and carelessness, he jeopardizes the vision. Kung isang leader, gagamitan niya ng authoritarian power, yun na nga, pagsisigawan yung mga tao, na akala niya, utusan lang niya yung mga tao, mababa ang tingin niya sa ibang mga tao, kaya gano'n na lamang siya mag-asta. Parang si Hitler. So, ang mangyayari, he jeopardizes or hamper the vision. Kaya ang kadalasan, according to study, many are leaving the company, many are leaving the leader and the leadership, but not the company and the organization. Maraming umalis. Hindi sa organization, pero umalis sila sa leaders and leadership. Kasi ayaw kasi ng tao na pagsisigawan mo, atakutin mo, i-intimidate mo. Pareho lang kasi tayo. We are equally created by God. We have one source. There is only one blueprint and pattern of the creation of man. Man was created in the image of God.
Mm. Kasi uda kung sila'y hari o presidente, o anumang ranggo meron sila. So, kung si Pastor Willie pa, hindi ko talaga makalimutan yung sinasabi ng aking mentor. Kung ang tao ay mamamatay, sabi niya, mura maghapon, wati ra maghapon mo perma. Sabi niya, ano yung wati sa Tagalog? Parang bulati ata yun. No? Kung tayo mamamatay, bulati lang naman yung magpipirma. Ba't mo pagsisigawan yung mga tao? Pareho lang talaga tayo. Maging sa mga anak natin, talaga namula tayo dyan. Hindi pwedeng pagsisigawan. Kasi we are creating, no? Talagang tinatakot natin sila. Merong magandang explanation dyan si Dr. Mata, yung tumakbo ng senador na kapitbahay namin dito. Sa Panabo City siya. Dito kami sa boundary ng Panabo City at Davao City. Maganda yung kanyang explanation. Huwag mo sisigawan yung bata. Ganon din yung kapwa natin tao, maging adults, huwag mo pagsisigawan. We have to equally treat everyone, your wife, your husband, your children, your neighbors. Kailangan tratuhin natin ang bawat isa na parehas. So that is one of the attributes of leaders and leadership. The quality and integrity of daily advancement toward the vision are his responsibility. Leaders must act with integrity, modeling their expectations and clarifying the necessary requirements of the vision. So, isa sa mga attributes sa isang leader is must act with integrity. Ano ibig sabihin ng integrity? Integrity is the Hebrew concept of the word holy. Ulitin ko. The word holy, according to Hebrew text, means one. And the greatest declaration in the Bible about God, that God is one, God is holy. Meaning to say that when you say God is one, meaning to say God is holy, and when you say God is holy means God is one. And the Hebrew concept of the word holy means integrity. The mind, the word, and actions as one. So ang Diyos ganun din. Ganun din tayo. Kung ano yung iniisip natin, yun din ating sinasabi, yun din ang ating ginagawa. Not the other way around. So yun yung wala sa mga politiko at sa mga religious political leaders. But not so sa mga kingdom people. Now, the last one. The leader's attitude is all important. He must be confident about his vision if others are to be confident about it as well. So kailangan sa isang leader, meron kang roadmap plan. Meron kang vision statement, meron kang mission statement, meron kang purpose, meron kang corporate values, kingdom corporate values na sinusunod mo. Na kahit walang tao, you are the same person in public and even in private. You're the same person in private and even in public. Because of his own belief in his vision, the leader inspires others to believe that accomplishing it is truly possible. So you're very confident if you have
um, the vision, the mission, the purpose, the kingdom corporate values to follow. Okay, dyan na lang muna ang ating presentation tonight. And we ask Ma'am to host the giving of insights tonight. Back to you, Ma'am Weng. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Nick. Very, very, amen. Important lecture for tonight, mga classmates. Good evening, everyone. So, meron din po akong na-take notes na mga important things for the insights. But then let's proceed with our insights. Anyone po that is ready, available, excited to proceed with the first insight? Amen. Sir Melvin, andyan ka po. Sir John? Sir John? Yes po, good evening. Good evening, sir. Go ahead po. Loud and clear. So, salamat kay mga igsoon na sa atong discussion karon about leadership. So, isa ito sa reminders, no? Reminders pag magiging business owner na tayo. Mayroon na tayong pattern paano patakbuhin ang negosyo at saka paano ituturi natin ang ating mga empleyado. So isa ito sa napakabuting lesson kapag kung paboran ta sa Ginoo. So nanatay idea nga paano mga igsoon ang matag usa ka nato importante light engine. So dili ta mo kumbaga dili ta mag kuan bitaw kumbaga kita mo mas power sa tanan. Isa lang ta sa part lang gihapon nga dahang mga encounter nga mga amo dili gid magkaparehas ay kusog manogo apoy kusog maninghag. Pero ako maobserbaran mga igsoon ng katong kumbaga worst nga mga manager lahi lagid pod og tratar sa ilang mas kuan pa sa ilang mas taas pag posisyon. Lahi pod ang pagtratar or lahi pod ang iyang kumbaga dungog niya ba sa uban nga mga kauban na po ng empleyado. So mas nindot yun nindot ta og karakter as a leader kay ma-appreciate man tao niya dahag pabor dili lang pabor sa tao, pabor sa gikan sa Ginoo. So importante ni siya mga igsoon nga ang matag usa si Jesus Christ dili siya ato siyang pulong magmahinay sa pagkasuko ug magmaagtik sa pagpaminaw. Nya dili siya gusto nga dunay isa malaglag kung dili ang tanan makakabot sa paghinulsol. So isa siya sa pattern mga igsoon about leadership. So salamat kay Sir Nick, mga classmate, thank you very much and maayong gabi ka natong tanan. Ang ibalik sa Mama Muing. Salamat, Sir Junjun. Sir Jun, salamat po. So, ganda yun. Pabor sa Diyos. Amen. Kaya nga na tayong mga leaders ay pabor po sa Diyos ang ating pagiging leaders. Amen. Praise the Lord. So, kung nandyan po si Sir Ben, Pastor Ben. Amen. Okay ba signal ko ang Okay po, Sir Ben. Opo. Clear naman salamat. po. Maraming salamat Sir Nick sa napakagandang pagturo no through leaders. Hindi basta-basta na leader lang or leader lang. Praise God no. So ang aking naintindihan dito at nakuha yung for example Sir Nick na unang-una na kunin ko yung
yung sasakyan na ginamit niya, na kahit doon na lahat importante, no? Lahat. Pero may isa lang na naintindihan ko diyan na pinaka-importante yung driver. Dahil kung nandun na lahat talaga, kung walang driver, so hindi pa rin So katulad na sa atin as a leader, nandito na sa atin lahat, pero kung wala tayong buhay, wala pa rin. Amen. So yung ating buhay is yung ating king, yung hari natin. Kumbaga, ganun din, napaka-importante sa atin, no? As a leader, kumbaga dito sa akin din naintindihan dito na sabi ni Sir Nick na kailangan alamin natin yung bawat isa as a leader. Amen. So actually, naintindihan ko dito is yung pagdating sa bawat isa-isa sa atin, tayo ay pantay-pantay at tayo din mga leader. Pantay-pantay tayong lahat. Pero kung papasok tayo sa isang kongregasyon or company o anong klase na maliliit na trabaho, kumbaga construction, parang ganun, o bahay, amen, or kahit ano-ano, negosyo ba. Kailangan, yun ang nakuha ko dito is yung kailangan malaman natin lahat. Hindi natin alam kung tayo ang pinakamataas or may mababa sa atin or may pinakamababa. So kailangan doon yung ibig sabihin ni Sir Nick na pinaka-importante kanang gitawag na respeto. No, kailangan natin i-appreciate yung bawat isa sa atin, mataas man or mababa. So hindi pwede na apak-apakan lang, ay di porket ka ng katabang lang. Kumbaga sa pamamahay singka-singkahan lang, no? Ganon yung sinasabi ko noon sa yung ko, nagalit din ako dahil pinagalitan ako. Sabi ko, kahit ganito ako, pero may puso naman ako na masaktan. Yun. So hindi talaga mabuti, no? Kailangan na pantay-pantay. Doon sa binasa ni Mamuing, doon kailangan yung bawat isa na magkaisa doon sa sa ating minamanage, kumbaga. Dahil kung hindi maging ang tao sa kanyang ginagawa, dili gid magkasinabot, no? Na agigubot. So kailangan na iparespeto ay naadiha ang pagrespeto ay, kumbaga sa church, ang kinaintindihan Ma'am dito is yung sa church, kumbaga sa church, kailangan respetuhon nato kahit pantay-pantay tayo dyan, asa tayong lahat is a leader, pero nga natas sa ka congregation, siya mas sa kuha, kailangan ako na respetuhon kini siya, kailangan ako ni hindi porket na ako pod nga labaw sa iya ha, kay ako maghawd-hawd nako ay pag mo diha kay ako'y kuan ninyo. So hindi, kailangan talaga na magkaisa. Praise God, no? Kumbaga sa sinabi ni Sir Nick, sa loob ng ating pamamahay, ang ating mga anak ay dili pwede nga singka-singkahan lang, no? Kailangan din na respetuhon nato na may mabasa nato sa Biblia na dili nato pagsukan ng atong mga anak. Kumbaga nga na para marespeto pud sila sa tuwa, dili kay lang hadlokon nato na ingana lang kasayon. So istoryahan nato nga sa masinsinan jud, no? So kumbaga nga na. So dalay ko nang Ginoo mo, maraming salamat. Sinik, dami kong naano dito, pero dito lang ako para makapagsalita naman ang iba. Maraming salamat and God bless sa lahat. Amen. Salamat po, Pastor Ben. Tama po yung inyong insight. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, next po natin ang ating mga ladies. Praise the Lord.
Sister Grace. Good evening po, Ma'am Weng. Stay lang Good po, evening. nakatulugan po. Hindi po sa lahat. Doon po ako sa um, ang leader ay empowers others, recognize their own value. Hindi yung tawag niyan. Marunong tayong tumingin ng halaga ng bawat isa. Kumbaga sabi ni Pastor ni kanina, parang yung sa sasakyan, tapos yung teamwork na kahit sa trabaho, kahit sa tayo magpunta, nandun yung teamwork, hindi porket sa tingin mo ay mahirap yung ginagawa mo, ikaw na yung pinakamahalaga. Kumbaga, sa loob ng company, lahat ng nagtatrabaho doon mahalaga. Kasi hindi mo naman sabihin na natin magaling ka, sabihin na natin magaling yung isang tao, pero hindi naman kaya ng isang tao lang o ng 10 lang na patakbuhin yung buong company. Na nandun po talaga yung marunong tayong tumingin ng marunong tayong tawag niyan, mag-recognize ng kakayahan ng bawat isa. Kumbaga sa parts din ng mga yung sa mga electronics, sabihin na natin sa sasakyan, may gulong, may upuan, may manubela, may yung maliliit na mga microchip inductors na mura lang siya kung tutuusin eh. Pero kapag wala yun, kahit gaano kaliit yun, hindi magiging tawag niyan, hindi tatakbo or hindi magiging maayos yung takbo ng sasakyan na po pwedeng madisgrasya. Ganun po na kapag wala po yung isa, talagang mapipilayan po yung tawag niyan, yung isang grupo, yung isang buong sasakyan na sabihin na nating umaandar pero nandun yung tawag niyan, nandun mararamdaman ng bawat isa na kulang. Nandun yung tawag niyan. Nahirapan ako. Na ano po, as leaders po pala, dili siya, doon nakatulugan ko na yung sabi ni pastor niyo, hindi yung ako, yung hindi dapat maging ugali ng isang leader na ako-akohon, kung sa Bisaya pa. Ako-akohon, ako'y naghimuan niya, ako'y gikapoy, murag ana ba na mahimong isipan. So, na dili pwede as leaders yung sa teamwork, halimbawa sa trabaho ay may yung ang isa kong nakuha ko po ay yung tawag niyan, sa teamwork kailangan ang isang leader aware ka na bilang bilang tao may kahinaan ka na na pwedeng kalakasan ng iba. Yan, as leaders po pala marunong tayong tawag niyan, marunong tayong yung i-accept kung ano yung tawag niyan, sa kabalubatan mo kuan nga ma-appreciate nga kita medyo sanita nga medyo hinay, medyo pero ang uban mas effective sila kung dito sila ibutang. So kung be thankful na lang po yung tayo na kung nasaan tayo na at yung maiiwasan po yung pagiging tawag niyan, yung tawag yan, yung sabi nga ni pastor kanina na do you expect others to think yung the way you do at kung ano yung ginagawa. Iba-iba po talaga ang
ang bawat isa. Unique po ang bawat isa na hindi hindi porket ganito ginagawa mo, gusto mo ganun din. Yun, doon nagsisimula yung hindi pagkakaunawaan kahit saan eh. Sa trabaho man, sa pamilya man. Kasi may isa or may isa na yung isa na mag-isipay na sa nahimo ba, yung nagbibilangan na, doon na po magkakagulo-gulo yung lahat. Yun lang po, Ma'am Beng. Maraming salamat po. Amen. Amen. Salamat, Sister Grace. Tama yan. Recognize i-recognize ang others, recognize others. Amen. Praise the Lord. Next po, Sister Joy. Amen. Praise Sister God. Joy. Yes po. Amen po. Magandang gabi po, Ma'am Weng, at sa lahat po mga kapatid. So, Amen. yun po. Napakaganda ng ating topic patungkol sa leadership. Na parang naandun na lahat eh. Wala ka naman ng parang sa patungkol sa kingdom leadership. Parang ito kasi yung tawag dito, yung kumbaga core as a leadership, yung pinaka tawag nito, kabuuhan ng ating mga pagkatao at ang purpose natin, no, yung vision, yung kung ano pa man yung bilang leadership yun. Napakaganda kasi nga dito ay kung paano natin tratuhin yung kapwa natin, no? Yung kung paano natin sila kumbaga yung ang bawat isa ay mayroong mga kahinaan, no? Yung kagaya ng sinabi ni Pastor Nick, kailangan natin na alamin kung ano ba yung isang tao na yun bilang ang kanyang pag-uugali, kung siya ba ay melancholic, yung mga ganon, kung siya ay ganon, kasi nga yung parang kumbaga kung ano yung ang pagkukulang ng isa, hindi mo siya pwede kumbaga hindi siya pwede na maging less siya dahil sa pagkukulang niya. Kumbaga ano ba pwede ko yung basta po yung yung ang bawat isa ay mahalaga talaga, kahit gaano pa kalaki o kaliit yung contribution niya sa isang gawain o sa isang o ano man naman ang contribution ng isang tao, ay napakahalaga pa rin yun kasi hindi siya yun nga sabi ni Pastor Nick na hindi ma-accomplish ang isang bagay ng isang dahil ikaw ay malaki o maraming natutunan at kaysa dun sa isa na maliit lang ang kakayanan. So lahat pa rin ay appreciate yung kanyang mga ginagawa. So yun po ang natutunan ko, mga kapatid, sa kingdom leadership. Salamat po, Mami Weng. Pastor Nick, thank you po. Amen. Praise the Lord. Gandang insight. Amen. Contribution. So, dapat pag leader po tayo, yung bawat isa ay aaksipin natin ang contributions ng bawat isa, maliit man o malaki. Amen. Praise the Lord. Salamat, Sister Joy. Amen. Sunod po natin, Sister Eliza. Amen. Praise God. Good evening po. Amen. Good Good evening evening. po, Ma'am Weng, Pastor Nick. Praise God. So parang nasabi naman lahat, pero maiksi lang itong sa akin. Ganun pa rin na sa kingdom leadership na ang bawat isa pala ay mahalaga. No? Bigyan natin ng importansya na huwag nating isipin na porque na leader tayo ang masunod, tayo ang tama. Hindi pala. Bagkus ang lahat ay mahalaga. Tingnan natin ang bawat isa na equal, no? Kung mayroon siyang kakulangan, mayroon din tayong kakulangan, no? Hindi natin isipin na tayo lang yung tama, kundi titingnan natin na ang bawat isa ay equal
No? Praise God. At yun na, kailangan talaga na ang isang good leader ay mayroong integrity, no? Kasi diyan makikita na tayo yung maging halimbawa, kaya from then magkaroon tayo, magiging ma-empower natin yung kapwa natin. So yun lang po siguro, Ma'am Weng. Maraming salamat po. God bless po. Glory to God. Amen. Thank you, Sister Elisa. Keyword, empower others. Amen. So, next na po si Sister Yang Third. Nandyan ka? Sister Yang Third. Kapag insight ka, sis. Praise the Lord. Meron pa pong habol. Praise the Lord. Skip daw muna si Sir Melvin at saka si Sir Erwin. And then skip din si Sister Africa. Amen. Sister Jean. Sister Jean, habol ka sa insight. Naka-duty ata ngayon. Amen. Wala siya, Pastor. Opo. Sister Yang Third, wala din, ano? Sige po. So, I'll be the last na po, Sir Nick, for the insight. Amen. Praise the Lord. Thank you so much for such a wonderful lecture as for our leadership. Amen. So, what I get is number 1, being a leader empowers others. Amen. Kailangan marunong po tayong mag-uplift. Amen. Mag-boost. Amen. ng ating mga kapwa, ng ating mga co-workers, co-employees, co-believers, and even sa ating family din mismo. Hindi po tayo dapat naninigaw. No yelling, no shouting. Tama po yung sabi ni Sir Nick, dahil tayo po ay pantay-pantay na nilikha ng Diyos. Amen. Iba-iba lang ng functions. Amen. Katulad ng lalaki na magiging haligi ng tahanan at babae magiging ilaw ng tahanan. Amen. So, yung functions po natin iba-iba, but then, praise God, pantay-pantay po tayong nilikha ng Diyos. So, lahat tayo may mga leadership skills according to the function of its parts. Katulad din po sa isang organizations or sa church na pantay-pantay po tayo, hindi po tayong pwedeng porque tayo po ay tinawag ng reverend or ministers or bishop o kung ano pa po ba yung mga higher mga na yan. Amen. Hindi po yun dahilan para tayo po ay mag-downgrade ng ating kapwa. Amen. So, and then leadership po, kailangan matatag po yung ating integrity. Meaning, sabi ni Sir Nick, of course, na yung integrity, ang meaning niya is holy. Praise God. So, balik po tayo sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and in righteousness, holiness. Amen. Praise God. So then, as a leaders, meron din po tayong dapat ability to set examples. Amen. Hindi po tayo yung pwedeng ako lang ng ako. Amen. Yung thinking mo, ikaw lang ang magaling, ikaw ang angat sa lahat. Praise God. Yan po ang nagiging downfall ng leadership sa isang organizations. And yung isa pong example ni Sir Nick na sa isang company, hindi naman ang iniwan, kung nag-quit ka or nag-resign ka, hindi naman ang iniwan mo is yung company.
but then iniwan mo yung because of the unequal or hindi magandang leadership. Amen. So, praise the Lord. And then, yung isa pa po, yung na-take note ko din is, kinakailangan tayong leaders, magkakaroon tayo ng road map plan, na iyon po yung ating magiging gabay. Yun po ang pinaka-importante, yung meron tayong mission, vision, amen, na pagiging guide po natin, susundan po natin. Praise God. Tulad po sa ating pag-aaral dito sa Kingdom Concept. Amen. So, kung wala pong na-set si Sir Nick or ang ating community at the moment na mission po natin why we are studying this Kingdom Concept, so then wala po tayong mapa, wala po tayong tinatakbo, wala po tayong makikitang inspirations or encouragement to go on, to proceed. Amen. But because meron po tayong mission na tayo po ay someday magiging ambassadors, amen, ng salita ng Diyos, ng the Kingdom Concept, so then maganda po as much as possible na encourage tayo at maka-encourage tayo ng others. So, that's for my insights, Sir Nick. Praise God. You have anything else po to add up? Okay na. Maraming salamat sa iyong mga insights. Dagdag din na at least I've learned a lot from you. So, good enough to have this copy para ma-review natin from time to time. And to download the copy. Meron dyan download sa YouTube. Tuwing mag-visit tayo ng YouTube, na meron private doon na doon natin nakikita yung mga presentation natin. Kung gusto tayong mag-review, makikita natin doon. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong mga insights. Dagdagan yung explain further tonight the presentation. So back to you, Ma'am Wing. Find somebody to close us in the word of prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. So before we end up in prayers, salamat Sir Ma'am Jean and Sir Felix for the Zoom link po. Praise the Lord. So may I request Sister Joy, can you pray for our closing? Amen. Sige po mga kapatid, praise God. Hallelujah Jesus, salamat po Panginoon sa aming pag-aaral na ito Panginoon Lord God na ipinaunawa mo sa amin sa bawat isa sa amin bilang someday Panginoon, maging sa pamilya man Panginoon, saan man area Panginoon na pagkaloob mo Panginoon sa mga narito Panginoon Lord God Jesus ay na-equip na kami Panginoon, na unawaan namin Panginoon bilang leadership Panginoon, how to treat others Panginoon and everyone po Panginoon Lord God. We give you all the honor Lord God and praises for the things that we learn from you Lord Jesus through Pastor Nick and to all brethren that are in here Lord Jesus. Give them strength Lord God Jesus, and thank you Lord to provide everything that we need Lord God as your people in your kingdom Jesus. We thank you Lord, we praise you Lord Jesus, in Jesus name we pray, amen. Thank you Amen. Lord. Amen and amen.